Magandang hapon sa ating lahat, sa lahat ng mga nakikinig. Sana masubaybayan nyo itong ating webinar sapagkat napakahalaga ng, pagtitipon ngayon, virtual na pagtitipon, sapagkat ito ay bahagi ng International Day for the Elimination of Violence Against Women and Girls. Sa totoo lang, ito ay isang international celebration or observance na sana mag-umpisa na ang isang kampanya para tapusin na ang karahasan sa mga kababaihan at mga kabataang mga babae. Itong 16 Day of Activism against the gender-based violence ay isinugod dito ng International Global Women's Movement, no? Magmula ito sa November 25 hanggang December 10 na nagtatapos sa International Day of Human Rights. Pero dito sa Pilipinas, dinagdagan pa ito ng 2 araw. Kanya dito sa ating bansa, ating itinutuloy ang kampanya, no, para wakasan ang karahasan laban sa mga kababaihan mula sa November 25, which is actually the International Day for the Elimination of Gender-Based Violence, hanggang December 10, pero dinagdagan pa ng 2 araw. Kanya dito sa Pilipinas, ang ating kampanya ay umaabot ng 18 days. 18 days of activism. So, dapat, hindi lang naman sa mga panahong ito, no, na tayo kumikilos para lahat ng ating pagkilos ay nakatuon sa pagtutol, pagbaklas at pagbakas sa violence against women, kundi this is a long year effort. Pero this is a special period na ating sineselebrate, ino-observe, para lalong magkaroon ng focus talaga sapagkat ang violence against women ay nako, nagiging bahagi yan ng pang-araw-araw na buhay ng mga kababaihan. Tulad ng abortion. Pero alam naman natin na ang abortion ay isang iniiwasang paksa. Ito ay yet sinasabi natin, gaya todo sa mga nakabasa ng concept note, it is the most pervasive form of violence against women. Napaka-pervasive, lagganap yan. Umaabot na sa 1 milyon, 1.26 million incidents of unsafe abortion na nangyayari. At pag unsafe abortion ang pinag-uusapan, marami dyan ang ikinamamatay dahil sa mga unsafe procedures. Pero umaabot yan ng mga, sinasabi na natin, 1,000 kababaihan ang namamatay, no? 1,000 women a year. 3 women die every day. Pero umabot ng 1 milyon na, mahigit 1 milyon. Pero pinag-uusapan ba? Wala. Ikinahihiya, ikinatatakot sapagkat napaka-restrictive ng mga batas nito. Lagi na lang parusahan, kinatatakutan, hindi nga iniiwasan ang paksang iyan. Paano natin matatanggap? Sabi natin, ni isang buhay ng babae dapat hindi natin payagan. Lalo na
ang 1,000,000 o kaya 3 women die every day na wala tayong ginagawa. Naku, ito'y napakasakit. Dapat harapin natin at imbes sa halip na kondenahin, pag-usapan lamang, pag-chismisan, huwag naman natin pabayaan na ang ating mga kabaro at mga babaeng mga teenagers, teen pregnancy na patuloy na tumataas, ay ganun na lamang, hindi na walang tulong at walang programa at walang mga access to safe services. Kanya po sa araw na ito, umpisahan natin na pagtuunan ano ang pwede nating gawin, no? Huwag nating hayaan na basta't mamatay na lang na walang pake ang mga katulad natin na nabubuhay. In fact, ang sinasabi natin, ang nagbibigay buhay ay dapat hindi mamatay. So everybody depends, the measurement of health standards, nag-uumpisa yan sa maternal mortality, infant mortality, mga kababaihan sapagkat sila ang nagbibigay buhay. So sa halip na panay parusa, pagkakait, denial of safe access to abortion services. Tingnan natin, saan ito nauugat? Ito ay nasa batas, nasa hindi natin ito pinag-uusapan dahil sa stigma, sa ikinahihiya ng lipunan na nanggagaling sa ating mga relihiyon, na sinasabi ito ay kasalanan, ngunit tingnan natin buhay ito. Buhay ng isang babae, buhay ng libu-libong mga babae. No? At itong pagkait ng safe access to safe services, lalong-lalo na sa post-abortion care na bahagi na ng ating batas na ating ipinasa sa tulong talaga ng malaking kilusan ng mga sumuporta dito sa reproductive health law. Maski na po yun na bahagi na sa karapatan ng mga babae, post-abortion care, ay dapat ito ay hindi po naiimplementa ng maayos dahil sa takot, sa kahihiyan. Huwag na po natin magtakip mata sa mga nangyayari sa ating mga paligid at lalong-lalo sa ating mga kasama, mga kamag-anak, mga kaibigan, nangyayari yan sa mga iba't ibang mga komunidad. Ito pong pagkakait na ito ng batas at yung parang hindi binibigyan ng sapat na atensyon at programa ng gobyerno, ito po ay tinatawag natin institutional violence. Kung iisipin po natin ang violence hindi lang po itong pananakit o mga na ginagawa mismo sa loob ng isang pamilya, kung hindi pati ang estado, ang gobyerno, ang mga batas, ito po ay nasa structure na sila mismo ang tinatawag natin pinag-uugatan ng institutional violence. Huwag na po nating pabayaan yan. Gumawa na po tayo ng mga paraan para makatulong iwasan ang kamatayan ng ating mga kabaro. So, ang pinsan po, gusto kong ipaliwanag o ibigyan ng kaunting paliwanag kung ano po ang pinsan. Pagkatapos mo na ipasa yung reproductive health law noong 2012, ay inisip namin, tignan naman natin, yung isang malaking problema, yung nangangamatay mga kababaihan na hindi pinag-uusapan. Ito po ay yung tungkol sa abortion. Nakita po namin dahil sa stigma na bumabalot sa usaping yan. Kanya nagsama-sama po ang ilang mga organisasyon,
Andyan po ang Women's Global Network for Reproductive Rights, and then ang Center for Reproductive Rights. Andyan po ang Catholics for Reproductive Health. Nandyan po ang Gender Rights. Nandyan po ang FPOP. Nandyan po ang Women's Family Service, Pilipinas. Andyan po ang Women Health. At ilan pong mga individuals, nagbuklod po kami sa tinatawag nating Philippine Safe Abortion Advocacy Network. At ang mandato po nito ay simple lang, na panahon na upang wakasan ang silence, to break the silence and to demystify, destigmatize, at sana maisulong ang decriminalization of abortion. Kanya po itong araw na ito, pagtingnan po natin ano itong legal framework, institutional violence that deny women the right to life and dignity, and ang pinaka-importante ay yung karapatan nila na magpasya para sa kanilang buhay, sapagkat ang institutional violence po is also a form of torture. Nang pinabayaan natin ng mga babae na bahala sila, mamatay sila, the mental agony, the emotional, physical harm and violence na humahantong sa kanilang kamatayan, at hindi lang yon, sa kanilang kapansanan, this is a form of torture na violation of human rights, of women's rights. Sama-sama po tayo ngayong hapon. Magkaisa po tayo, humanap ng mga lunas, ng mga programa, mga hakbang, tungo sa pagbubuo natin ng isang sana malaking kilusan para maisulong naman natin ang decriminalization of abortion. So, maraming salamat po at welcome to this afternoon's discussion. Maraming salamat.